Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksa may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang Kabanata 57 ng Noli Me Tangere, Ilang Mga Nalupig. Sa pagsikat ng araw, pagkatapos ng kaguluhan sa San Diego, naging mabigat at nakakabahala ang atmosfera sa munisipyo. Nakaalerto ang mga gwardiya sibil, nakapesto sa pintuan at handang barilin ang sinumang magtangkang sumilip, lalo na ang masasamang loob na batang sabik malaman ang nangyari. Ang dating masiglang bulwagang pinagdausan ng pagpupulong para sa pista ay napalitan ng isang nakakabagbag na katahimikan, puno ng tensyon at takot. Sa loob, ang mga kawani ng munisipyo at ilang sundalo ay abala sa pagsusulat at pagpuproseso ng mga ulat tungkol sa naganap na pag-atake. Ang alperes, puno ng gwardiya sibil, ay palakad-lakad, nanilisik ang tingin at tila hindi mapakali na para bang anumang oras ay may sasabog na panibagong kaguluhan. Sa isang sulok naman ay ang asawa nitong si Doña Consolacion na nagangata at nakahikab, nangingitim ang gilagid at halatang sabik na sabik masalayan ang magiging investigasyon at marahil pati ang pagpaparusa sa mga bilanggo, bagay na nagbigay sa kanya ng kakaibang aliw. Dumating ang kura na si Padre Salve. Maputla at may nanginginig na tinig. Kapwa nila batid na ang mga pangyaring naganap kagabi ay may malalim at malubhang implikasyon. Sinabi ng alperes na aalis na ang mga bihag bago maghapon kaya't kailangang matapos nila ang investigasyon. Binanggit niya ring may 8 bilanggo sa kulungan ngunit namatay na si Bruno, isa sa magkapatid na napasangkot sa paglusob. Na-record naman daw ang huling pahayag nito bago bawian ng buhay. Pag-upo ni Padre Salve, nag-utos ang alperes na magsimula na ang proseso. Pinakuha niya ang 2 nakapangaw, ibig sabihin mga bihag na ang mga paay nakakadena sa kahoy na may 2 butas na malayo sa isa't isa. Ang ganong uri ng pangaw ay sadyang idinisenyo para pahirapan ang katawan ng bilanggo. Pagbukas ng pinto ng kulungan, bumungad ang nakakasangsang na amoy at malamig na simoy mula sa loob ng madilim at malansang piitan. Sabay-sabay na umaalingaw-ngaw ang sigaw, iyakan at hinaing ng mga nakakulong. Nagkaroon ng konting liwanag ng sindihan ng sundalo ang kandila at sa mahinang sinag ay nasilayan ng mga nasa bulwagan ang mapanglaw na kalagayan ng mga bilanggo, nakalupasay, nakadapa o nakaharap sa dingding, tila wala ng pag-asang mabuhay pang muli. Naninikip ang dibdib ng sino mang makakita sa kalagayan nila, ngunit hindi si Doña Consolacion. Sa halip, lalo siyang nag-uunat ng leeg, sabik na masaksihan ng pagpapahirap. Isa-isang inilabas ang mga bilanggo. Unang dinala sa harapan nila si Tarcelo Alasigan, ang kapatid ni Bruno. Siya ay matipuno, maskulado at kahit bugbog sarado na, nananatiling matapang ang tingin. Inihayag ng alperes na si Tarcelo ang pinakamagaling lumaban at siya rin ang dahilan kung bakit nakatakas ang ibang kasama niya. Ipinakita ng alperes ang galit at paghihiganti sa kanyang tono. Kasunod ni Tarcelo ay isang sugatang bilanggo na paika-ika, umaatungal at umiiyak na parang bata. May sugat sa pisngi dahil tinangka nitong tumakas ngunit nahuli rin. Ayon sa alperes, iyon daw ay lukong nais pang tumakas ng walang plano. Sila lamang daw ni Tarcelo ang nadakip ng buhay, isang indikasyon na mabagsik ang nangyari sa labanan. Pagtayo sa harapan ng opisyal at pare, sinimulan ang interogasyon.
Tahimik ngunit matatag si Marcelo, hindi nangingilala. Tinanong ng Alperes ang kanyang pangalan at sumagot itong Tarcelo Alasigan. Agad siyang tinanong ng may pang-uyam, ano ang ipinangako sa inyo ni Don Crisostomo kapag nalusob ninyo ang kwartel? Makikita dito na ang layunin ng mga otoridad ay isa lamang. Ipitin si Ibarra at idiin siyang utak ng paglusob kahit walang matibay na ebidensya. Sa isang banda, ang eksenang ito ay hindi lamang investigasyon. Isa itong palabas ng kapangyarihan ng kolonyal na pamahalaan at simbahan na nagpapakitang kahit inosente ay kayang pahirapan at kahit walang katotohanan ay kayang likhain ang katotohanan kapag nakataya ang kanilang interes. Sa dulo ng kabanata, hindi pa naman naririnig ang sagot ni Tarcelo, ngunit ramdam na ramdam ang bigat ng kanyang kalooban, pati na ang galit na gumuguhit sa pagitan ng mga nagahari at ng mga inaapi. Ang kapaligiran sa munisipyo ay nananatiling nakabibigat, puno ng pangamba at pagkaawa para sa mga bilanggong tinuring na kalaban, ngunit wala ring lakas ang bayang makialam dahil sila'y takot, tiliro at walang kapangyarihan. Ang kabanata ay larawan ng kalupitan ng pamahalaang kolonyal, ang kawalang tinig ng mga nasasakupan at ang desperadong pagsisikap ng mga otoridad na ibunto ng sisi kay Ibarra. Sa kabilang banda, ipinapakita rin nito ang tapang at tangal ni Tarcelo at na mga kasama niyang nagsakripisyo. Sa bawat patak ng dugo at sigaw sa piitan, lalong nalalatagan ang kasuklam-suklam na mukha ng katiwalian at pang-aabuso sa bayan.